Sa ating mga balita, handa po raw si Senador Bato de la Rosa na pangunahan ang sariling investigasyon ng Senado kaugnay po sa war on drugs ng nakaraang Administrasyon Duterte pantapat sa Quad Committee ng Kamara. Si Senador Bongo raw ang maghahain ng resolusyon para hilingin ang Senate inquiry. At habang hinihintay yan, kaya na raw pong simulan ni Senator Bato ang pagdinig motu proprio o kusa na siyang mag-iimbestiga. Pero batay po sa rules ng Senado, tanging ang Senate Blue Ribbon Committee lamang ang may kapangyarihang magsagawa ng motu proprio investigation. Isa raw sa iimbitahan bilang resource person sa sinasabi pong posibleng pagdinig ay mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon po kay De La Rosa na chairperson po ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs, hindi naman daw nila kokontrahin sa inquiry ng Senado ang mga isiniwalat sa Quadcom. Papatawag natin at pati yung mga kung sino-sino pa yung mga cabinet member niya noon. Malaking posibilidad na mag-attend siya kung kami mag-imbista kasi mas komportable siya dito sa Senado kaysa lower house. Yan po ang tinig ni Senador Bato de la Rosa. Hindi ba yung conflict of interest, baby? Samantala mga kapatid, nanindigan naman po ang House Quad Committee na wala itong planong ibigay ang kanilang report kaugnay ng mga pagdinig tungkol sa extrajudicial killing sa EJK sa International Criminal Court o ICC. Kasunod po yan ang panawagan ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti na dapat ibigay sa ICC ang testimonya ng dating police officer at ni PCSO General Manager Royina Garma tungkol sa war on drugs sa ICC. Paliwanag ni Quadcom Co-Chair Ace Barbers, hindi naman miyembro ng ICC ang Pilipinas, kaya hindi obligadong bansa na makipag-ugnayan sa tribunal. Ginagalang din daw ng Quadcom ang posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. tungkol dito. Naunang sinabi ng palasyo na walang balak si PBBM na pasalihin ulit ang Pilipinas sa ICC. Ang dagdag pa ni Barbers, pwede namang pakinggan ng ICC ang mga naging pagdinig ng Quadcom dahil naka-livestream ang mga ito. Samantala po naman, sinampahan po ng karagdagang reklamo ang mga suspendidong opisyal ng Porac, Pampanga kaugnay po sa illegal pogo operation ng Lucky South 99. Naghain ng reklamong graph ang PAOK at ang PMP-CIDG sa DOJ laban kina Porac Mayor Jaime Capil at Porac Vice Mayor Francis Lawrence Tamayo. Gayon din po kina Porac Head of Business Permits and Licensing Division na si Emerald Salonga Vital at 7 ilang pang konsihal daon na pong sinuspinde ng Ombudsman. Malaki daw po ang kapabayaan nila sa pag-usbong ng Pogo Hub sa bayan nga ng Porac. Sa ngayon po'y ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, wala pa sa kalahati ng mga Pogo ang kanila pong napapasarhan 2 buwan bago ang deadline sa Disyembre. Pero patuloy daw ang kanilang ginagawang mga operasyon kontra dito. Inilabas naman ng COMELEC ang unang batch ng mga senatorial aspirant na kwalipikadong kumandidato sa Bilang Pilipino 2025. Sino to? Mula sa 183 naghain ng Certificate of Candidacy o COC sa pagkasenador. 66 na pangalan ang pasok sa mga kwalipikadong kandidatong inaprubahan ng COMELEC on bank para makatakbo. Kasama sa mga pangalang makakapasok sa balota ang mga re-electionist na nagtatrabaho sa gobyerno at mga kilalang personalidad. Kasama rin kahit yung mga hindi pa masyadong matunog ang pangalan. Paglilinaw ng COMELEC, walang halong diskriminasyon ang pagpili nila sa mga kwalipikadong kandidato. Kasama naman sa mga pasok na tumakbong nakakulong na si Pastor Apollo Quiboloy dahil wala pa naman daw hatol sa mga kasong kinakaharap ng pastor. Tuluyan na pong tinapyasan ng Kamara ang pondo po ng tanggapan ng Vice Presidente para nga sa taong 2025. Binawasan po ng 1.3 billion pesos ang budget ng OVP at inilipat sa Department of Social Welfare and Development at sa Department of Health. Hahatiin po ang pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program ng DSWD at Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients program ng DOH. Dahil dito, hindi na po raw kinakailangan pa ng OVP na umupa ng satellite offices. Gate po ng House Committee on Appropriations, ginagamit lamang daw ng tanggapan ng Vice Presidente Sara Duterte ang satellite offices para po sa politika.
at hindi para magbigay ng tulong. Atin pong hinihingi ang panig dito ng tanggapan ng Vice Presidente. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.